students walking after class. But Mayor, how's your relationship with him before? Well, as I've said, 2013 to 2016, we were together, no? And I've heard nga may mga allegations of certain business dealings, but as of now, I have no paper or any document that specifies or even indicates any association. He said that you owe him money and that you should be included in the anti-terror law because of bingo. Don't answer that. There is no documentation that I see that has his name or any paper that will link us there. So, ayun na, nako, napanood nyo naman po sa ating paunang video na merong pinakita na pong mga ebidensya itong si suspendidong kongresistang naging terorista by ATC na si Arnolfo Teves. Pinatunayan na talaga ni Arnie Teves na may utang sa kanya at sila ay magkasama sa negosyo dito sa Bright Lights. Itong mayor ng Bacolod City na si Mayor Albi Benitez. Naku po, naku, ayan, naku, di ba nakita niyo po, meron na pong katibayan, kaya naku, ano pa ibig sabihin yan? Di ibig sabihin yan, nagsasabi ba ng totoo si Arnie Teves? Dahil lang ba sa chat, maniniwala kayo? Eto, tanong ko lang, yung ba mga ganyang ebidensya, hindi ba sinabi ni Ferdinand Topacio kay Arnie Teves na hindi ito tatayo sa korte? Kasi ako bilang isang simpleng tao, simpleng mamamayang Pilipino, parang yung mga ganitong sitwasyon, kailangan mo ebidensya na mga may pirma ng tao, mayroon date, may petsa, mayroong mga kasunduan. Pero yung ganitong mga chat-chat lang, napakadali pong gumawa ng ebidensyang ganyan. Ewan ko lang kung sino ba niloloko dito ni Arnie Teves kita niyo po, mga ganyang ebidensya po ang pinapakawala ni Arnie Teves para sa kanyang mga alegasyon. So, ibig sabihin po, si Arnie Teves ay meron lamang alegasyon pero ang kanyang mga ebidensya ay wala pong kumbaga sa bulalo, puro sabaw, walang buto, walang laman, walang kahit kaunting gulay. Sabaw lang talaga. Nagulat ako kasi, talagang binidyo pa, bawal sinungaling. Napakadali pong gumawa ng ganyang ebidensya. Hindi po, ako alam ko ewan ko lang, correct me if I'm wrong. Nananawagan ako kay Top 1, Top 1. Yung bang mga ganitong ebidensya ni Arnie Teves, tatayo ba to sa korte na, may utang po sa akin yung si Albi Benitez. Ngayon sasabihin ng judge, sige, patingin ng mga ebidensya mo. Eto po, magka-chat po kami, meron po kaming chat. Meron po kaming conversation. Baka palayasin ng korte, lumayas ka nga rito, sinasayang mo oras namin. Diba? Kita nyo po yung mga ganyang alegasyon. Pag po mga ganyang alegasyon, dapat merong mga proper documents. Kaya sabi nga ni Mayor Albi Benitez, wala po siyang makitang kahit anong dokumento na makakapag-ugnay sa kanila ni Arnie Teves. Pati yung tungkol dun sa utang, wala ring dokumento. Kasi kapag ikay magpapautang, ikaw ay merong lending corporation, ikaw ay bangko, o ikaw ay isang finance corporation, finance company, di ba kailangan dyan merong kasunduan, merong mga loan documents. Pirmado ng nagpautang, pirmado ng nangutang, merong mga witness. Para kapag sakaling ang isang tao ay hindi nagbayad ng kanyang utang, ay pwedeng habulin ng kasong estapa o kung anumang kaso ang nararapat o nababagay. Diba? Meron pong mga ebidensya dapat. Pero yung ganitong ginagawa nitong si Arnie Teves na pagpapakita ng ebidensya, parang alam niyo yung usaping bata. Parang usaping marites lang to. Hindi, may utang talaga sa akin. Sige nga, patingin nga kami ng ebidensya mo. Eto, meron kaming convo. Natawa talaga ako dito sa ebidensya na to Kasi pati yung mga paglalakad nila from Harvard, Kennedy, ganyan. Hindi naman siya dininay
Hindi siya dininay ni Mayor Albi Benitez. Bagkus, inamin niya, we were together 2013 to 2016. Magkaibigan sila, colleagues sila sa Kongreso. Hindi siya dininay. Hindi dininay na sila ay magkaibigan o sila ay colleagues. Inamin pa nga na magkasama sila sa Kongreso. Ewan ko lang kung bakit nasaktan si suspendidong kongresistang tinalagang teroristang Arnie Tevez by ATC sa sinabi ni Mayor Albi Benitez. Dapat huwag kang masaktan sa mga ganitong pangyayari. Dapat huwag kang masaktan sa mga ganitong sitwasyon. Kasi alam niyo po, ito ang aral na maibibigay sa atin ng nangyari na ito kaya suspendidong Tevez. Ito po yung aral. Kahit na po ano pa ang nagawa mo sa isang tao, ito not referring to the issue. Ito po yung aral na aking napagtanto. Not referring to issue of Tevez and Mayor Albi Benitez, but generally sa ating mga karanasan bilang isang tao. Ako napakarami ko pong natulungan vlogger, napakarami kong natulungan diyan ng mga small YouTuber dati. Pero alam nyo, katulad ng nangyari kay Arnie Tevez, walang nangangamusta sa akin, walang kahit sino man na nakikipag-usap na sa akin at hindi naman ako nagtatampo o hindi rin naman ako nagtatanim ng sama ng loob or meron akong sama ng loob. Wala po. Actually, natutuwa pa ako pag nakita ko na yung dating umaakit sa live ko. Ngayon, meron ng followers, meron na siyang sariling community. Yung mga dating kasama ko sa live na, uy, Kuya Mac, padikit naman, Kuya Mac, lapag ko yung bahay ko, padikitan mo naman para madagdagan yung aking subscribers. Yung mga ganyan pong mga tao, talagang daraan yan sa buhay natin. Meron pa nga dyan yung talagang hihingi ng tulong sa atin para umangat sila. Diba? Pero alam niyo po, kapag po nandiyan na yan sa taas or nandiyan na yan naka-level mo na, hindi ka na po niyan talaga maaring maalala pa. Maaring kilala ka pa nila pero hindi ka na po nila kailangan. Kaya kapag hindi ka na kailangan, hindi na po ikaw kukontakin, kakamustahin, wala na pong ganon. Ngayon, dito sa nangyari na aking mga naranasan, ay meron po syempreng mga tao na parang dati super close sa'yo, dati tropa pips ang pakikitungo sa'yo, pero pagkatapos ng ilang mga panahon, hindi ka na rin nga po nila kikilalanin. Yan po ang masakit na realidad ng buhay. Na kahit na pakainin mo sa kamay mo ang isang tao at ibigay mo pa yung isa mong kamay at ipakain mo pa ang iyong braso, meron po talagang mga tao na hindi ka lilingunin kahit na ano pa ang naitulong mo. Pero hindi ko yan ina-apply dito kay Arnie Tevez saka kay Mayor Albi Benitez. Ibang usapin yan, level up masyado yung usapin na yan Tsak na ang numero na pinag-uusapan dito, milyon-milyon. So kung merong mga proper documents si Arnie Tevez laban kay Mayor Albi Benitez, ba't hindi mo ikasuhan ng estapa sa korte, hindi yung naniningil ka sa SOCMED? Diba dito halatang-halata merong character assassination para kay Mayor Albi Benitez na ginagawa etong si Arnie Tevez, paninirang puri. Bakit? Biro mo pa, i-post ba naman mga konbo? Kahit ako gumawa ako, chat ko sarili ko, gawa ko ng WhatsApp number o ilagay ko, chinachat ko, meron akong 2 cellphone, i-chat ko yung sarili ko, re-replyan ko yung sarili ko. Ebidensya na yun na may nangutang sa aking Albi Benitez. Di ba ganun lang yun kadali? Kaya ang kailangan nga po talaga dito, proper documents. Hindi po pwede yung mga ganyang konbo-konbo lang, hindi po tatanggapin yan kahit sa barangay. So yun lamang po, maraming salamat sa inyo lahat mga chup-chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first. Yung mga dati kong kasamang YouTuber, kamusta na kayo? Yung isa nakita ko, kumakamada na ng followers at subscribers Good luck po sa inyo at masaya ako sa inyong mga narating. Bye-bye! Salamat po!